Ang kasong ating tatalakayin ay naganap sa bansang Kyrgyzstan sa gitnang Asya, kung saan ang isang 39 na taong gulang na lalaki ang umano'y ilang oras na pinahirapan ng kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, pinutol niya ang mga tenga at ilong ng kanyang asawa bago pa niya itinapat ang isang kutsilyo sa dibdib nito. Samantala, ang silid ay nabalot ng sariwang dugo habang ang kanilang batang anak ay nanginginig sa takot, nagtatago sa ilalim ng kumot, umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag nang saktan ang kanyang ina. Habang nagpapatuloy ang pananakit at naririnig ang sigaw ng babae, nagising ang mga kapitbahay at agad nilang naramdaman na may hindi pangkaraniwang nangyayari sa loob ng bahay. Dahil sa kanilang pag-aalala ay mabilis silang humingi ng tulong sa mga pulis. Gayunpaman ay matagal ng bahagi ng buhay ng isang babaeng nagngangalang Azal ang karahasang ito bago pa man humantong ang lahat sa trahedya. Sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit siyang humihingi ng saklolo ngunit tila hindi siya narinig ng lipunan. Sa halip na makatanggap ng proteksyon, madalas siyang pinapayuhan ng mga kaibigan at kamag-anak na magtiis na lamang alang-alang sa kanyang mga anak, habang ang umiiral na sistema ay higit na nagtutulak sa mag-asawa na magkasundo kaysa sa tiyaking ligtas ang biktima. Habang tumatagal, ang kawalan ng agarang aksyon mula sa mga nakapaligid sa kanya ang nagbigay daan upang lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang pananakit ay hindi na lamang nauwi sa pisikal na pananakit kundi umabot pa sa mga pangyayaring mahirap isipin. Ipinanganak si Azal noong 1986 sa Tokmok, hilagang bahagi ng Kyrgyzstan. Katulad ng maraming kabataang babae, lumaki siyang may payapang pagkabata, maayos na pag-aaral at simpleng pangarap para sa kanyang kinabukasan. Matapos siyang makatapos sa isang beauty school, lumipat siya sa kabiserang lungsod ng Bishkek upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang hairdresser. Habang nagtatrabaho siya sa isang hair salon, doon niya unang nakilala si Azamat, ang lalaking kalaunan ay magiging sentro ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Dumating si Azamat sa salon bilang isang ordinaryong customer ngunit agad na napansin si Azal. Mula noon ay sinadya niyang piliin ang upuang hawak ni Azal at dahan-dahang nagsimula ng pagkikipag-usap. Nagsimula ito sa mga simpleng tanong hanggang sa pag-aalok ng kape pagkatapos ng trabaho. Sa paningin ni Azal, ipinakita ni Azamat ang sarili bilang isang magalang, palabiro at matalinong lalaki. Bukod pa rito ay pareho silang nagmula sa tradisyonal na pamilyang Muslim at may magkatulad na pinapahalagahang kultura. Maayos din ang kalagayang pinansyal ni Azamat kaya para kay Azal, tila siya na ang lalaking matagal niya nang hinihintay. Habang lumilipas ang buong buwan, unti-unting nahulog ang loob ni Azal at ibinigay niya ang buong tiwala sa lalaki. Pagsapit niya sa edad na 19, diretsa niyang sinabi kay Azamat na dalawa lamang ang pagpipilian. Magpakasal sila o tuluyan ng maghiwalay. Hindi nag-atubili si Azamat at agad siyang nag-alok ng kasal at hindi nagtagal ay naging mag-asawa sila. Makalipas ang ilang panahon, isinilang ang kanilang panganay na anak ngunit sa likod ng masayang simula ng kanilang pamilya, wala ni isa man ang nakapaghinalang iyon na pala ang umpisa ng sunod-sunod na masasakit na karanasan. Isang tahimik na hapon habang naghahanda si Azal na paliguan ng kanilang sanggol ay tinawag niya si Azamat upang tumulong. Bilang mga bagong magulang ay pareho pa silang nangangapa sa pag-aalaga ng bata. Habang nagsasalok ng tubig si Azamat ay naparami at napalakas ang pagbuhos nito kaya nabulunan at napaubo ang sanggol. Bilang isang ina ay hindi napigilan ni Azal na magsalita at pinagsabihan si Azamat na mas maging maingat sa pagbuhos ng tubig habang pinapaliguan nila ang kanilang anak. Isa lamang itong karaniwang puna na maaaring sabihin ng sinumang magulang sa ganoong sitwasyon. Sa isang normal na pamilya ay maaaring humantong lamang iyon sa paghingi ng paumanhin o isang maikling pagtatalo. Ngunit kakaiba ang naging reaksyon ni Azamat. Bigla siyang nagalit, nagbago ang kanyang ekspresyon at sa isang iglap ay malakas niyang sinampal si Azal sa mukha. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa loob ng maliit na banyo. Nagsimulang umiyak ang kanilang sanggol habang si Azal ay napahawak sa kanyang namumulang pisngi at tila hindi makapaniwala sa nangyari.
Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang lalaking inakala niyang mabait at maalaga ay may ibang mukha na hindi pa niya kailanman nakita. Nanatiling nakatulala si Azal matapos ang insidente at sa buong panahon ng kanilang relasyon, hindi pa niya nasilayan ang ganoong anyo ni Azamat. Nang gabing iyon, bitbit ang kanyang anak ay tumakas siya papunta sa bayan ng kanyang ina upang pansamantalang makalayo. Subalit makalipas ang ilang araw ay tila nagsisi si Azamat. Paulit-ulit siyang tumawag, nagpadala ng maraming mensahe at umiiyak at humihingi ng tawad. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya iyon sinasadya na nadala lamang siya ng emosyon at ipinangako niyang hindi na muling mauulit ang nangyari. Sa panahong iyon ay naniwala si Azal na tapat ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi niya pa naririnig ang kasabihang ang karanasan sa loob ng tahanan ay maaaring hindi mangyari kahit minsan, ngunit kapag nagsimula na, madalas itong nauulit. Lumaki rin siya sa isang tradisyonal na pamilyang Muslim kung saan itinuro sa kanya ang paggalang sa asawa, ang pagsasakripisyo para sa pamilya at ang pananatiling buo ang tahanan. Sa kanilang lipunan ay hindi rin basta-basta tinatanggap ang diborsyo. Kaya maraming kababaihan ang hinihikayat na manatili sa kanilang pagsasama anuman ang kanilang pinagdaraanan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamabigat na iniisip ni Azal ay ang kapakanan ng kanyang anak. Iniisip niya kung paano lalaki ang isang batang walang ama at kung tama bang ipagkait niya rito ang pagmamahal ng isang ama. Habang dumadaloy ang kanyang mga luha at ramdam pa rin niya ang hapdi sa kanyang pisngi. Ginawa niya ang desisyong kalaunan ay pagsisisihan niya at pinatawad niya si Azamat at muling bumalik sa kanilang tahanan. Hindi nagtagal ay nabuntis muli si Azal at ang balitang iyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa at tila masaya rin si Azamat. Iminungkahi nitong umuwi sila sa kanilang probinsya upang ibalita ang magandang balita sa kanilang mga kamag-anak. Masaya namang pumayag si Azal dahil matagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang at mga dating kaibigan. Dahil dito ay inakala niyang magiging payapa ang kanilang pananatili roon. Habang nasa kanilang bayan, madalas niyang isinasama sa paglalakad ang kanyang anak. Paminsan-minsan ay nakakasalubong niya ang mga dating kakilala at nakikipagkamustahan, isang pangkaraniwang pangyayari sa isang maliit na komunidad. Ngunit iba ang naging pagtingin ni Azamat. Para sa kanya, bawat ngiti at bawat simpleng pagkikipag-usap ni Azal ay isa umanong patunay na ito ay nakikipaglandian sa ibang lalaki. Dumating ang mas mabigat na pangyayari nang mag-organisa si Azal ng isang maliit na reunion kasama ang kanyang mga dating kaibigan. Nang mapansin ni Azamat na may isang lalaki sa grupo ay muli siyang nagagalit at sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang galit at paulit-ulit niyang sinaktan si Azal kahit ito ay buntis. Bumagsak si Azal sa sahig habang unti-unting nabahiran ng dugo ang kanyang kasuotan at ang sanggol na kanyang dinadala ay hindi na naisalba. Ngunit ayon sa mga ulat, higit na ikinabahala ni Azal ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Azamat. Wala umano itong ipinakitang pagsisisi na parabang normal lamang ang nangyari. Sa paglipas ng panahon ay napansin ni Azal na tila may dalawang magkaibang pagkatao ang kanyang asawa. Sa harap ng ibang tao, isa itong huwarang asawa at mapagmahal na ama at palaging nakangiti at magalang. Ngunit kapag silang dalawa lamang ang magkasama, ibang-iba ang kanyang ugali. Si Azal lamang ang nakakakita sa malamig na tingin at matinding galit na inililihim ni Azamat sa iba. Unti-unti ring naging malinaw na ang pananakit ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Alam ni Azamat na habang natatakot at walang kakayahang makaalis ang kanyang asawa, lalo siyang nagkakaroon ng kontrol sa sitwasyon. Palibhasa, si Azal ay nanghihina matapos ang kanyang pagkalaglag, wala ng sariling hanap buhay at lubos na umaasa sa kanyang asawa. Para kay Azamat, lalo lamang siyang nahirapang makawala. Bagamat ilang ulit nang umuwi si Azal sa bahay ng kanyang ina, pansamantala lamang ang kanyang pananatili roon. Sa ilalim kasi ng mga umiiral na batas sa Kyrgyzstan noong panahong iyon, karaniwang napupunta sa ama ang kustodya ng mga anak na lalaki matapos ang diborsyo. Para kay Azal, napakasakit na isipin na maaari niyang mawala ang kanyang mga anak. Sa bawat pagkakataong umaalis siya ay sinusundan siya ni Azamat.
Lumuluha ito, lumuluhod, nangangakong magbabago at paulit-ulit na humihingi ng isa pang pagkakataon at sa bawat pagkakataon, alang-alang sa kanyang mga anak ay muli siyang bumabalik ngunit sa bawat pagbabalik ni Azal ay lalo lamang umanong lumalala ang kanyang dinaranas. Para bang pinaparusahan siya ni Azamat sa bawat pagtatangka niyang makalayo. Nagpatuloy ang paulit-ulit na siklo ng pananakit, 5 beses, 6 na beses at tila wala itong katapusan. Nang hindi na niya kayanin ay nagtungo si Azal sa himpilan ng pulisya dala ang pag-asang mabibigyan siya ng proteksyon at hustisya. Subalit, iba ang kanyang nadatnan. Sa ilalim ng batas ng Kyrgyzstan noong panahong iyon ay wala pang sapat na probisyon para sa mga kaso ng karahasan sa loob ng tahanan. Dahil dito, ang pinakamahabang maaaring ikulong si Azamat ay 3 araw lamang, isang panahong napakaikli upang maprotektahan ang isang biktima ngunit sapat upang lalo pang magalit ang isang mapang-abusong asawa. 6 na taon ang lumipas na tila isang walang katapusang bangungot para kay Azal. Sa panahong iyon, naging bawal na para sa kanya ang salitang diborsyo dahil sa paulit-ulit na pagbabanta ni Azamat. Madalas niyang pagbantaan si Azal na kapag sinubukan siyang iwan, hahanapin niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya kabilang ang kanyang mga magulang at mga anak at walang sino man ang makakaligtas. Para kay Azal, hindi iyon simpleng pananakot lamang sapagkat naniniwala siyang kaya talaga itong isakatuparan ng kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang isang pagkakataong nagbigay sa kanya ng pag-asa nang makatanggap ang kanilang pamilya ng alok na magtrabaho sa Italy. Dahil sa malaking sweldo ay agad itong tinanggap ni Azamat sapagkat mahalaga sa kanya ang pera. Sa loob ng 3 taon sa ibang bansa ay halos naging parang makina si Azal sa pagtatrabaho. Naging caregiver siya, tagalinis, tagapaglakad ng mga aso at tumanggap ng halos anumang hanap buhay na makapagbibigay ng kita. Mula madaling araw hanggang hating gabi ang kanyang trabaho at halos walang araw ng pahinga. Bagamat pagod na siya sa katawan at isipan, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay nakaramdam siya ng pag-asa. Ang bawat euro na kanyang naitatabi ay tila isang hakbang papalapit sa kalayaan. Habang lumalaki ang kanyang ipon, unti-unti rin siyang nagiging mas malaya sa aspetong pinansyal. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap upang tuluyan ng makawala sa mapang-abusong relasyon. Hindi lamang kalayaan sa pananalapi ang naidulot ng 3 taon sa Italy. Habang namumuhay roon ay nasaksihan ni Azal ang ibang kultura at nakakita ng mga babaeng may kumpiyansa sa sarili at malayang magpasya para sa kanilang kinabukasan. Unti-unti niyang naunawaan na hindi siya isinilang upang manatiling biktima. Sa paglipas ng panahon ay nagsimula na ring maghilom ang ilan sa kanyang mga emosyonal na sugat at muling sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, may isang sugat na hindi kailanman tuluyang nawala. Ang pangungulila sa kanyang mga anak. Maraming gabi siyang hindi makatulog habang binibilang ang bawat araw na malayo sa kanila. Patuloy niyang ipinapaalala sa sarili na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan ay ang paniniwala niyang hindi sinasaktan ni Azamat ang kanilang mga anak, ngunit kalaunan, mapapatunayan niyang mali pala ang kanyang inaakala. Nang makabalik si Azal sa Kyrgyzstan, isang nakakagulat na sitwasyon ang bumungad sa kanya. Halos madurog ang kanyang puso nang makita ang kalagayan ng kanyang 2 anak. Naninirahan sila sa isang masikip at maruming silid na may hindi kanais-nais na amoy at hindi sila pumapasok sa paaralan. Wala silang nakakasalamuhang kaibigan, bihirang makalabas ng bahay at maging ang kanilang pagkain ay halos hindi na maayos. Sa halip na ikabahala, ipinagmalaki pa umano ni Azamat ang kanyang paraan ng pagpapalaki sa mga bata. Ayon kay Azamat, ang tunay na lalaki ay dapat lumaking dumaraan sa hirap at kapag sapat na ang edad ng kanilang mga anak ay Quran na lamang ang kanilang pag-aaralan dahil iyon umano ang tamang uri ng edukasyon. Matapos ang 3 taon ng pagtatrabaho at pag-iipon, nagpasya si Azal na umupa ng sarili niyang tirahan. Isinama niya ang kanyang mga anak at opisyal na naghain ng kahilingan para sa diborsyo.
Sa una ay nanahimik lamang si Azamat kaya inakala niyang magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang ang katahimikang iyon ay simula lamang ng panibagong unos. Nagsimula siyang makatanggap ng sunod-sunod na tawag at mensahe mula kay Azamat na paulit-ulit na humihiling na magkita sila sa huling pagkakataon. Mahigpit itong tinanggihan ni Azal at binalaan pa niyang tatawag siya sa pulisya kung magpapatuloy ang panggugulo. Alam niyang minsan na siyang nakatakas sa bangungot na iyon at ayaw na niyang balikan pa. Subalit isang hindi inaasahang pagkakataon ang muling nagtagpo sa kanilang landas. Habang namimili si Azal isang gabi ay nakita siya ni Azamat sa kalsada. Nagkunwari itong umalis ngunit palihim pala siyang sinusundan. Pagsapit nila sa isang madilim na bahagi ng daan, bigla siyang nilapitan ni Azamat at naglabas ng kutsilyo. Itinapat niya ito sa lieg ni Azal at pilit siyang kinaladkad palayo. Ayon sa mga ulat, sumailalim si Azal sa matinding pananakit na nagdulot ng malalim na pinsala sa kanyang katawan at isipan. Mabuti na lamang at narinig ng ilang dumara ng kanyang mga sigaw kaya agad silang humingi ng tulong at agad namang rumisponde ang mga pulis at naaresto si Azamat. Noong ika-1 ng Setyembre taong 2022, kahit sariwa pa ang kanyang mga sugat, buong tapang na nagsampa ng reklamo si Azal. Naniniwala siyang sa pagkakataong ito ay makakamit na niya ang hustisya at pananagutin si Azamat sa kanyang mga ginawa. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Ayon kay Azal, ang pinakamalaking balakid ay hindi lamang ang taong nanakit sa kanya kundi maging ang ilang taong malapit sa kanya. Marami ang nagsabing hayaan na lamang ang nangyari, huwag na raw palakihin ang problema at patawarin na lamang ang kanyang dating asawa alang-alang sa kanilang mga anak. Sa lipunan ng Kyrgyzstan noong panahong iyon, malakas pa rin ang paniniwalang hindi dapat isumbong ng isang babae ang kanyang asawa o dating asawa kahit pa siya ay nakaranas ng pananakit, pang-aabuso o matinding panghihiya. Kapag lumalaban ang isang babae, madalas na siya pa ang napupuna sa halip na ang gumawa ng mali. Sa huli, matapos ang matinding pag-iisip at panggigipit mula sa mga nakapaligid sa kanya ay binawi ni Azal ang kanyang reklamo. Dahil dito ay ibinasura ng hukuman ang kaso matapos ipalagay na nagkaroon na ng pagkakasundo ang magkabilang panig. Nakalaya si Azamat at hindi nagtagal ay nagsimula na naman ang panibagong yugto ng pananakot. Halos araw-araw siyang nagpapadala ng mga mensaheng naglalaman ng pagbabanta. Kapag binablock ni Azal ang kanyang mga numero, gumagamit naman siya ng panibagong numero upang ipagpatuloy ang panggigipit. Sa ilan sa kanyang mga mensahe ay paulit-ulit niyang sinasabing kapag nagkaroon siya ng pagkakataon ay papatayin niya si Azal. Sinundan pa niya ito saan man magpunta, sa paradahan, sa lugar ng kanyang trabaho at maging sa iba pang lugar na kanyang pinupuntahan. Sa loob ng 3 buwan ay salitan ang mga kamag-anak ni Azal sa pagsama sa kanya at sa kanyang mga anak upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ngunit noong ika-31 ng Enero 2023, nakahanap pa rin ng pagkakataon si Azamat na muli siyang saktan. Muli na namang nagsumbong si Azal sa pulisya at sa pagkakataong ito ay inaresto si Azamat at sinampahan ng kasong intentional injury. Kung mapapatunayang nagkasala ay maaari siyang mahatulang makulong ng hindi bababa sa 5 taon. Subalit nang dumating ang araw ng paglilitis, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tinawag si Azal ng hukom at ng 2 prosecutor sa isang opisina kung saan inalis ang posas ni Azamat sa kanyang harapan. Ipinaliwanag sa kanya na 3 taong suspended sentence lamang ang maaaring ipataw kay Azamat. Sinabi rin nilang matanda na ang ina nito at may 2 silang anak kaya umaasa silang magiging mapagbigay si Azal at muling makikipagsundo upang sama-samang palakihin ang kanilang mga anak. At habang pinakikinggan ang mga salitang iyon ay hindi napigilan ni Azal ang mapaluha. Naitanong niya sa sarili kung gaano pa ba siya dapat magparaya matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Bakit wala umanong nagsasabi kay Azamat na magbago at itama ang kanyang mga ginagawa? Sa pagkakataong iyon ay naramdaman niyang wala na siyang ibang matatakbuhan. Batid niyang ayaw ng hukuman at ng prosekusyon na tuluyang makulong si Azamat, ngunit sa kabilang banda, alam din niyang ginawa na niya itong mortal na kaaway sa pagsasampa ng kaso.
Kung hindi siya kikilos agad, naniniwala siyang maaaring matupad ang paulit-ulit nitong pagbabanta. Dahil dito ay nagpasya si Azal na kumuha ng abogado at itinapon ang lahat ng ebidensyang magpapatunay sa mga pananakit na kanyang naranasan. Matagumpay na naihain muli ang kaso sa hukuman, ngunit paulit-ulit namang ipinagpaliban ang pagdinig ng walang malinaw na paliwanag. Sa ika-4 na pagdinig ay nakiusap si Azal na huwag nang ipagpaliban pa ang paglilitis. Ipinaliwanag niyang ang bawat araw na lumilipas ay katumbas ng mas malaking panganib sa kanyang buhay. Malaya pa rin si Azamat, patuloy siyang sinusundan at nagpapadala pa ng mga larawan ng mga backpack, kutsilyo at lubid kasabay ng mensaheng handa na siyang magkita sila. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo, muli na namang ipinagpaliban ang kaso ng walang tiyak na petsa at pagsapit ng umaga ng ika-20 ng Setyembre 2023. Nagsimula ang araw na tila pangkaraniwan lamang, ngunit hindi niya alam na iyon na pala ang araw na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. 6:30 ng umaga noong ika-20 ng Setyembre 2023, mahinahong ginising ni Azal ang kanyang mga anak at naghanda siya ng mainit na almusal at hinalikan ang kanyang panganay bago ito sumakay sa school bus. Tulad ng nakagawian niyang gawin bilang isang ina, nanatili siyang nakatanaw hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin ang bus. Pagbalik niya sa loob ng bahay, iniwang bukas ni Azal ang pinto dahil balak din niyang lumabas makalipas ang ilang sandali. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin ay bigla na lamang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Azamat at bago pa man siya makalingon ay 2 malalakas na hampas ang tumama sa kanya. At dahil sa lakas ng mga ito ay nawalan siya ng malay at tila nagdilim ang lahat sa kanyang paligid. Habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat, ang tanging narinig niya ay ang desperadong sigaw ng kanyang bunsong anak at sinabing, "Tay, huwag po." Ngunit sa halip na tumigil ay malamig na sumagot si Azamat at sinabing, "Tumigil ka, kung hindi pati ikaw ay sasaktan ko." Nang bahagyang magkaroon ng lakas si Azal ay pilit siyang gumapang papunta sa kusina sa pag-asang makakatakas. Gayunpaman, mabilis siyang naabutan ni Azamat, hinila siya nito sa buhok, ibinagsak sa sahig at muli siyang sinaktan. Hindi pa roon nagtapos ang lahat sapagkat kinaladkad pa siya patungo sa dingding bago muling gumamit ng kutsilyo. Ayon sa mga ulat, nagtamo si Azal ng maraming malalalim na sugat sa kanyang mukha at leeg at muli siyang nawala ng malay habang patuloy ang pagdurugo. Nang magkamalay siya makalipas ang ilang oras, madilim na ang paligid. Nakita niyang napapalibutan ng dugo ang sahig, ngunit halos wala na siyang maramdamang sakit at ang tanging naramdaman niya ay matinding uhaw. Kaya mahina siyang nakiusap kay Azamat na bigyan siya ng maiinom na tubig. Sa halip na siya ay tulungan ay pinagtawanan lamang umano siya ni Azamat. Ayon sa investigasyon, binuhusan pa siya nito ng maruming tubig na ginamit sa paghuhugas ng pinggan bago muling kumuha ng isa pang kutsilyo sa kusina. Samantala, ang mga ingay mula sa loob ng bahay ay muling nakaagaw ng pansin ng mga kapitbahay. Kilala nila si Azal bilang isang tahimik na inang kasama ang kanyang mga anak. Kaya nagtaka sila sa mga narinig nilang sigawan at kalabugan at dahil sa kanilang pag-aalala ay agad silang tumawag sa pulisya. Eksaktong sandaling iyon ay papalapit na umano si Azamat kay Azal habang hawak ang kutsilyo. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, puwersahang binuksan ng mga pulis ang pinto at agad na pumasok sa bahay. Tinangka pa umanong suguri ni Azamat ang mga rumesponding pulis gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis din siyang napigilan at naaresto. Bagamat duguan at bahagyang nagkamalay si Azal, hindi pa niya lubos na naunawaan ang nangyari sa kanya. Nang siyasatin siya ng mga pulis, nakita nilang nagtamo siya ng napakalubhang pinsala sa kanyang mukha at leeg. Agad silang humingi ng ambulansya habang sinisimulan din ang paghahanap sa mga nawawalang bahagi ng kanyang mukha na pinaniniwalaang naroon sa pinangyarihan. Isinugod si Azal sa pinakamalapit na ospital, ngunit ayon sa mga ulat, hindi siya agad nabigyan ng kinakailangang lunas at dahil dito ay inilipat siya ng mga pulis sa isa pang ospital upang mapigilan ang patuloy na pagdurugo. Matapos siyang mabigyan ng paunang lunas ay muli siyang inilipat sa National Hospital kung saan isinailalim siya sa mahigpit na 9 na oras na operasyon.
Samantala ay natagpuan ng mga pulis ang mga nawawalang bahagi ng kanyang muka sa bulsa ni Azamat at maingat itong dinala sa ospital. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga doktor na napakalubha ng kanyang mga pinsala kaya napakahirap na maibalik ang dati niyang kalagayan. Matapos ang operasyon, matagal na hindi nagkamalay si Azal ngunit sa kabila nito ay nakaligtas siya. Ipinaalam ng mga doktor sa mga otoridad na malubha ang kanyang kondisyon at magiging mahaba at delikado ang kanyang paggaling. Batay sa batas kriminal ng Kyrgyzstan, ang mga pinsalang natamo ni Azal ay itinuturing na malubhang pananakit at dahil dito, muling inaresto si Azamat at dinala sa Provincial Detention Center. Noong ika-27 ng Setyembre 2023, binago ng hukuman ang naunang 3 taong suspended sentence ni Azamat at ginawa itong 8 taong pagkakakulong. Kasunod nito, sa utos ng Pangulo ng Kyrgyzstan ay sinibak sa pwesto ang 9 na opisyal ng hukuman, kabilang ang hukom na naunang nagbigay kay Azamat ng magaang hatol. Pagkaraan ng ilang araw, naglabas din ang pamahalaan ng bagong kautusan na naglilimita sa ilang kapangyarihan ng mga hukom, habang 6 na investigador ang inatasang magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat sa kaso. Noong ika-9 ng Enero 2024, nagsimula ang unang pagdinig ng bagong kaso. Humarap si Azamat sa hukuman na may 11 sakdal ngunit itinanggi niya ang lahat ng paratang. Habang nililitis, hindi umano malinaw ang kanyang mga sagot at sinabi pa niyang sinapian siya ng masasamang espiritu kaya hindi niya masagot ng maayos ang mga tanong ng hukom. Dahil dito ay ipinagpaliban muli ang paglilitis. Pagsapit ng ika-26 ng Enero 2024, inilabas ng hukuman ang pinal na hatol at nasintensyahan si Azamat ng 20 taong pagkakakulong ng walang suspended sentence o anumang pagbabawas ng parusa. Inatasan din siyang magbayad ng 2 million som bilang kabayaran kay Azal at 80,000 som bilang multa sa estado. Sinubukan pa niyang umapela ngunit agad ding ibinasura ang kanyang kahilingan. Sa kabila ng naging hatol ay sinabi ni Azal na hindi pa rin kumpleto ang hustisya para sa kanya. Sa isang panayam sa media, iginiit niyang hindi siya titigil hanggat hindi nahahatulan si Azamat ng habang buhay na pagkakakulong at dagdag pa niya, dapat ding managot ang lahat ng nagbubulag-bulagan at nagbigay daan sa nangyari kabilang ang ilang hukom at prosecutor. Naniniwala rin siyang kung hindi ito matutugunan, marami pang kababaihan sa Kyrgyzstan ang maaaring makaranas ng kaparehong sinapit niya. Mas lalo pang ikinabahala ng marami na kahit nasa loob na ng bilangguan si Azamat, patuloy pa rin umano siyang nakakapagpadala ng mga mensaheng naglalaman ng pagbabanta. Sa isa sa mga ito ay sinabi niyang kapag siya ay nakalabas ay tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Kyrgyzstan at naging simbolo ng panawagan para sa mas maigpit na pagtugon sa mga kaso ng karahasan sa loob ng tahanan. Marami ang nagtatanong kung ilang Azal pa ang kailangang magdusa bago tuluyang magkaroon ng pagbabago at kung kailan tunay na mapoprotektahan ang mga kababaihan laban sa ganitong uri ng pang-aabuso. Ang kaso ni Azal ay nagsisilbing paalala na ang karahasan sa loob ng tahanan ay maaaring unti-unting lumala kapag hindi agad nabibigyan ng sapat na proteksyon ang mga biktima. Ipinapakita rin ng kasong ito kung gaano kahalaga ang maagap na pagtugon ng pamilya, komunidad at mga kinaukulang otoridad upang maiwasan ang mas mabibigat na trahedya. At dito nagtatapos ang ating dokumentaryo sa araw na ito. Ano ang inyong pananaw sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood at ako si Mystery.